nang bigla ko siyang hinila at isinandal sa likod ng kotse. Nabitawan pa nito ang bitbit na maleta. Ngumisi naman ako nang itinukod nito ang dalawang kamay sa may dibdib ko. Dahil hindi ito makakatakas at nasa magkabilang gilid nito ang mga kamay ko na nakatukod sa kotse. Wala itong ginawang kasalanan, kani-kanina lang. Let's talk some other time, babe. May uutos kasi si Kuya Hope. See you later. Tila tuwang-tuwang paalam pa niya sa akin bago ako binigyan ng mabilis na halik sa mga labi. Ano bang ginagawa mo? Inis na tanong ko at tinakpan ko pa ang bibig ko gamit ang braso ko pagkatapos ng halik nito. Ngumisi lang ito bago binalingan ang nagtatakang kasambahay. Ate Weng, ikaw na ang bahala sa kanya ha. Masayang bilin pa nito bago sumakay ulit sa sasakyan at umalis.
kalahati bago lumabas ng kwarto ko at bumaba. Napangiti pa ako nang nasa kalagitnaan na ako ng hagdanan ay pumasok ang girlfriend ng kapatid ko. Binilisan ko ang pagbaba at linapitan ito na tila inaaral ang itsura ko. Iniisip siguro niya na bagong babae ako ni boss. Hi, I'm so sorry at biglaan ang pagdating ko at wala man lang pasabi. Nababaliw na yata kasi ang boss ko. By the way, I'm Genevieve Sarmiento. Tuloy-tuloy na sabi ko sa kanya bago ko inilahad ang isang kamay ko. Nakita ko pa na tila naguguluhan ito sa mga nangyayari, ngunit tinanggap pa rin niya ang kamay ko. I'm Love Villanueva, pakilala pa niya. Naku, ang ganda-ganda mo pala sa personal, na-excite pang sabi ko. Bago hinawakan ng isang braso ko. Sa bahay tayo ng mga parents ko magdi-dinner ha. Request ni mami na isama ka. Nakangiting sabi niya. Kumabog naman ang dibdib ko. Kung sa mansyon nila kami magdi-dinner, makikita ko si Jolie. Hala, bakit kailangan ko pang sumama sa dinner nyo? Kakakilala nyo lang sa akin. Agad na kontra ko. Ayoko muna makita ang lalaking yun at baka madagdagan na naman ang halik namin kanina. You can't say no, Jane. It's my mom's request at walang pwedeng tumanggi sa kanya kahit pa nga ang sariling daddy namin. Natatawang sabi pa niya. Hindi ko alam kung matutuwa o matatakot ako sa biro niya. Ang tanong, biro ba yun? Oo na. Sige, ano ba dapat ang suot? Formal? Semi? Nakangiting tanong ko sa kanya, kahit pa nga ang totoo ay kinakabahan na ako ngayon pa lang. Tumawa naman siya. Just wear your pambahay. Usually kasi kapag ganito yung dinner ay nakapambahay lang kami. Sagot pa nito bago ako binitawan. Sige, 6 PM lilipat na tayo sa mansyon ha. See you.
Masayang paalam pa niya bago ako tuluyang iniwanan. Naiiling na isinarado ko naman ang pinto at sumandal doon. Relax ka lang, Genevieve. Hindi naman siguro gagawa ng kalokohan si Jolly sa harapan ng mga magulang niya. Pagpapalakas loob ko pa sa sarili ko. Bakit ba kasi ako pinauwi-uwi ng kapatid kong yun? Visit ka, Kuya Levi, to the highest level. Pilit akong ngumiti kahit na tila hindi ako matutunawan dahil sa mga tingin at ngisi ng kaharap kong si Jolly. Kakasimula pa lang namin mag-dinner at kanina pa ako hindi mapakali dahil sa mokong na lalaking ito. Bakit ba kasi sa dinami-dami ng upuan dito ay sa tapat ko pa siya umupo? Kain ka ng kain ni Iha. Heto beef broccoli, masarap yan. Nakangiting alok pa ng mami nila. Si Tita Faith, sa aura pa lang niya ay halata na ang pagiging mabait nito. She looks like an angel too. Kung hindi ko lang alam na mami siya nila Jolly, ay aakalain kong nakakatandang kapatid lang siya ng mga ito. Thank you po, nakangiting sabi ko sa kanya bago kumuha sa inialok nito. Maiba ako, Genevieve. May lakad ka ba bukas? Let's go shopping. Matagal na rin tayong hindi nagkikita. Masayang alok pa ni Joy. You knew each other? Tila naguguluhang tanong pa ng katabi kong si Love. Lagi kasi kayong wala ni Kuya Hope dati, ate. Kaya huli kayo lagi sa balita. Nakangising sagot naman ni Faith bago ako kinindatan. Masama ang pakiramdam ko sa magkakapatid na to. Sigurado ako, may alam sila sa nakaraan namin ni Jolly. Siya lang ang huli sa balita. I knew everything. Nakangising sagot naman ni Hope bago ako tinignan. Hindi ba sekretary ni Levi? Nakangising tanong pa niya sa akin. Itong isa na to, akala ko mabait. Yun pala, pilyo rin. Inirapan ko naman siya. Siya lang kasi ang nakakaalam na kapatid ko si Kuya Levi. Wala akong alam sa mga sinasabi niyo. Pairap na sagot ko sa kanila bago nagpatuloy sa pagkain. Nakita ko pa kung paano nagtawanan ang mga ito. Naku, bakit ba ganito ang lahi ng mga Villanueva? Magaganda at gwapo nga, para namang mga baliw. Nasa may garden ako at nagpapahangin dahil hindi ko na kinakaya ang mga tingin at pahaging natukso ng mga kapatid ni Jolly. Buti na lang at wala pa yatang alam si Love kaya hindi ito nakikisali. Nag-excuse lang ako na magsi-CR, ngunit dito ako napadpad sa may garden nila. Ang ganda, kahit gabi na ay kitang-kita pa rin ang mga nagagandahang kulay ng mga rosas dahil sa liwanag ng buwan. What are you doing here? Akala ko ba magsi-CR ka? Napakislot pa ako na marinig ang boses ng lalaking iniiwasan ko. Bumilis na naman ang paghinga ko dahil sa presensya niya. Heto na naman po tayo. Ilayo niyo po ako sa tukso, please. Wala kang pakialam. Pairap na sagot ko at hindi na ako nag-abalang lingunin siya dahil baka lalo lang mabaliw ang puso ko. May pakialam ako, Genevieve. Bulong pa niya sa tenga ko na nagbigay ng kakaibang kilabot sa akin. Napaharap pa nga ako sa kanya at napaatras. Bakit hindi ko naramdamang nakalapit na pala siya? Gaya ng sinabi ko, matagal na tayong tapos. Pilit kong pinaseryoso ang hitsura ko dahil ayokong matalo ng emosyon ko. Ayoko nang bumalik sa sakit. Ayoko nang maramdaman na hindi ako sapat. Kung hindi mo sana pinangunahan na umalis at nagtago, ay hindi ganito ang mangyayari sa ating Jean. Kung hinayaan mo lang sana akong mag-explain,
tila lang hihinayang pang sabi niya. Nakita ko pa sa mga mata nito ang pagsisisi at lungkot, ngunit ayoko. Just forget about our past, Jolie. Tapos na yun, kaya kalimutan mo na ako. Tila baliw lang sagot ko sa kanya. Kahit pa nga ang totoo, ay gustong gusto ko siyang yakapin dahil tila nasaktan nito sa sinabi ko. May iba na ba? Seryosong tanong niya sa akin. Ano? Kunot noong tanong ko. Nagulat pa ako nang hawakan nito ang magkabilang pisngi ko. Sa bagay, wala akong pakialam kung may boyfriend ka pa dahil gagawin ko ang lahat para bumalik ka sa akin. Para bumalik ang magandang karma sa buhay ko. Seryosong sabi pa niya bago ako binigyan ng mariing halik sa mga labi. Oh God, sabi ko na nga ba't masusundan na naman yung dalawang halik namin kanina. Hi to Junlee, thanks for reading.